Asan na ba si Aryan, ma? Gutom na ako. Na oras na, oh. Yan na pala eh. Ay, ma, te, ginagawa niyo dito sa labas. Hindi inaantay ka. Baka sakaling may bilehensya ka. Ay, may good news ako. Natanggap ako sa ina-applyan kong trabaho. Janitress. Kaya naman tagal-tagal mong umuwi. Nag-apply ka? Sa tingin mo, may mararating ka sa buhay mo? Nag-a-apply ka saan, ha? Sige nga. Doon sa sikat na company sa POTG Enterprise. Natanggap ako, te. Tapos mag-requirements na lang ako. Start na ako bukas. Janitress. Diyos ko po, Wala nang pumasama sa janitress, ma. Maayos naman ang sahod. company pa yung in-applyan mo. Eh, ang dami dong lilinisin. Eh, malamang hindi ka magsusurvive doon. Sinasabi mo malaki yung sahod. Excuse me, ha? Yung sahod yan, katapusan pa matatanggap. Eh, anong papakain mo sa amin ni Mama? Every 15:30 naman, ma. Nakatid na kami, wala pang pagkain. Ganun pa rin, gugutumin kami ng ilang linggo bago kami makakain, di ba? Maigi na yung racket-racket mo dito, araw-araw meron ka mabibigay sa amin. Hindi kasi ate, hindi naman palagi may racket eh. At least yun, fix yung sahod ko doon. Pumasok ako ng sambuan, meron sambuan akong sahod. Pagtsagaan nyo na lang po muna. Eh, baka pag nakaipon tayo, luluwag-luwag din naman tayo, mga kaluwag-luwag. Alam mo, masyado ka nangangarap, no? Hanggang elementary ka nga lang. Ano mo, mapapala mo dyan sa pagja-janitress? Kung ako sa'yo, maghanap ka ng mga labada bukas. Start. Kala mo naman kung sino. Eh, ate, sayang naman po. 20 mil din. Eh, yung labada, magkano? 300 a day. Eh, ilang labada pa gagawin ko doon para magkaroon ako ng 20,000 sa isang buwan? Mapagsabihan mo ngayon, nanggigigil ako dyan eh. Hindi ko na nga alam kung ano sasabihin ko dyan eh. Nai-stress lang ako. Gutom ka na, inaantok ka pa, tapos ganito pa yung kausap ko. Ewan ko sa inyo. Ikaw, hindi naman katangahan mo, eh dapat sumasaksak sa utak mo yung sinasabi ng ate mo. Mahirap ba intindihin yung sinasabi niya? Hindi naman po eh. Ba't si ate? Hindi maghanap ng trabaho. Oh, Para kahit pa paano, mas makakaluwag. Yung dalawa tayong trabaho eh. Naiintindihan ko si nanay, matandaan na. teka nga lang. Bakit napunta sa akin yung usapan? Ikaw yung pinapagalitan namin, kami yung pinakapangaralan mo ngayon. Eh kasi nagtatrabaho naman ako ate para sa atin din naman. O, sige. Dahil yun naman yung gusto mo, sige, desisyon mo masusunod. Ha? Matitiis mo kami? Kaya nga ako nagtatrabaho eh. Matitiis mo nga kami. Hindi Na po. after 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks pa kami makakain. O sige, Hindi. desisyon mo yan. Ayusin mo basta. Siguraduhin mo. Kapag nanghingi kami ng pera sa'yo, may maibibigay ka. Opo. O ano? Gagawin Wala ko kaming para- pera. Anong gagawin mo? Kanina pa kami gutom. Eh meron ako dito. Bili na lang muna tayo ng sardinas kay Ka Etchay. O di ikaw na bumili. Eh, sige po, ako po bibili. Saglit lang O po ah. pumasok ka na doon diretso, magsaing ka na. Parang may isang gatang pa doon bigas, pagkasyahin na lang. Opo, Nay. Nako. Kakalo. Yes po, sir. Ah, Di ba sabi ko sa'yo, kanina pa ako nag-aantay nung kape ko, ha? pasensya na po, sir. Kasi naglilinis pa ako dito eh. Ah, naglilinis ka pa? Anong uunahin mo? Ha? Anong uunahin mo? Yung paglilinis mo? Sabi ko, di ba, ako yung dapat inaasikaso mo dito kasi ako, matagal na akong empleyado dito. Magaling ako, tsaka matalino. Eh, ikaw, bago kang janitress, di ba? Opo. Alam mo ba, na walang mga empleyado yung tumatagal dito kasi binubuli ko. Lahat ng mga binubuli ko, umiiyak sa kanilang mga nanay kasi wala silang magawa. Natatanggal sila sa trabaho ng hindi naman nila gusto. Kasi nga, di nila kaya kung gaano ako kalakas dito. Naiintindihan mo? Ha? Naiintindihan mo? Opo, sir. Opo. Kaya sabi ko sa'yo, yung kape ko uunahin mo. Lit-lit ng utak nitong janitress na to. Sige po, sir. Susunod ka na po. Ang susunod, ngayon, Teka lang. Ano ba nangyayari dito, ha? Franz, ano nangyayari dito? Tinuturuan ko lang yan, boss, si Arian, ng mga dapat niyang gawin. Di ba, Arian? Di ba? Opo, kasi bagong janitress, kailangan malaman niya yung mga pasikot-sikot dito sa opisina, yung mga dapat niyang i-prioritize. Di ba, Arian? Di ba? Opo. Yun, boss. Mamaya, Arian, tuturuan pa kita ng mga dapat mong malaman, ha? Sa ngayon, may inaasikaso ako, dapat kong tapusin, eh. Una na ako, ha? Oo nga. Trabaho ka na muna. Talaga to si Renzo. Oh. Arian, Yes po, ma'am. okay ka lang ba dito? Okay lang po. Hindi ka ba binubuli ni Renz? Hindi naman po. Sigurado ka, ha? Opo.
Ayoko pa namang may naagrabyado dito na trabahante ko. Basta kung anong problema, sabihin mo agad sa akin ha. Apo, ma'am. Sige, balik ka na sa trabaho mo. Apo. Ay, hello po. Dito ba si Arian tatrabaho? Sinong ari? Ah! Yung janitress na tanga, yung maputi pero maliit yung utak. Oo, yun. Kung hindi Nasaan siya? Nahanap nyo? Malay ko. Hindi naman ako hanapan ng mga nawawalang bobo eh. At saka yun, kahit hindi mo hanapin yun, kung sa'yo yung susulpot kasi minsan nagtatapon ng basura, kung ano-anong ginagawa dito sa opisina, mga walang kwentang bagay. Bakit? Sino ba kayo? Ay, kung hindi mo natatanong, kami lang naman yung pamilya ni Arian. Ako yung nanay niya. Mm-mm. Ah, talaga? Oo. Ikaw yung kapatid? Oo. Pero okay lang yun ha, yung mga sinabi mo, wala naman kaming pakialam sa kanya. Nandito lang talaga kami para sa pera. Ah, yun naman pala eh. At saka mukhang hindi nyo siya kamag-anak ha, kasi mukhang garapal yun sa pera eh. Tsaka mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Kayo, mga mukha naman kayong desente. Alam mo, sa ganyang ugali mo, magkakasundo tayo. Kasi yung babaeng yun, alam mo ba, imbiyera kami dun eh. Masyado mapagdesisyon sa buhay, di ba ma? Oo. Kaya, ayun, hinahanap lang namin para sa pera. Talagang hindi ko naman yun siguro Pero parang napansin ko siya no, kani-kanina naglilinis dito eh. Tingin, Arian? Baka nandito eh. Arian? Ay, sabi ko na, di ba? Langaw nga yan, kusa-kusa yung maano, kung saan-saan dumadapo. Halika dito. Oh, hinahanap ka ng pamilya mo, mga mukhang desente. Ba't ikaw, mukha kang napag-iwanan, mukha kang sardinas? Ay, Arian, hihingi lang ako ng pera. Kulang na kulang naman yung pinadala mo. Ha? Grabe ka naman, magpadala ka naman ng pera na maayos-ayos. Eh, ma'am, wala pa pong sahod. Dito po, wala pa po nga pong katapusan. Diba po yung sahod ko last month? Binigay ko na po sa inyo lahat. Sinungaling, malaki sinahod niya nung nakaraan. Nakita ko payslip niyan eh. Eh, di gawan mo na paraan pala. Alam mo ikaw, no? Di ba ginusto mo tong trabaho na to? Di ba pinagbawalan ka namin dati? Eh sabi mo, magtatrabaho ka para sa atin. Eh ngayon nangangailangan kami. Bakit mo kami tinatanggihan? Hindi naman po kayo sa tinatanggihan. Eh, kaso po, kahit po, buksan mo ang bulsa ko, wala talaga po kayo mahagilap na pera. Kahit sa Sinungaling. wallet ko po. Sinungaling. Nakita ko talaga malaki sinahod Eh, sir, niyan. di naman po malaki ang sahod ng janitress. Mabuti pa tong katrabaho mo, no? Kasi naniniwala sa amin, kinakampihan kami. Ikaw, huwag ka maraming dahilan. Alam mo, naiinis ako sa maraming dahilan eh, na hindi naman makabuluhan. Hingihan niyo pera. Malaki pera niyan. Ano ba? Bigay ka naman. Ano? uy. Nasaan na? Sige. Ha? Nandito lang kami kasi Sige, may pagagastusan hawakan kami. ko. Hawakan Ate, ko. wala talaga akong pera. Ano na yan? Ano na yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa inyo? Kanina pa ako nanonood dun sa CCTV ah. Eh ma'am, nanonood ka naman pala. Eh bakit mo pa tinatanong? Ano hindi tatanungin? Eh, tingnan nyo naman yung ginagawa nyo kay Arian. Ano ba kailangan nyo? Hoy, huwag kang kumestyon. Ako ang nanay niyan. Nangingi lang kami ng pera. Eh, basta sahod po, magpapadala po ako. Ibibigay ko po lahat ng sahod ko. Ngayon po kasi talaga wala talaga ako ibibigay. Kita mo na, Ma'am Ibet, ang laki ng sinahod niyan, pero walang binibigay sa pamilya niya. Ibig sabihin, garapal sa pera to. Dapat tanggalin mo na tong empleyado na to. Dapat walang ganyang dito. Alam mo ma'am, mabuti pa tong empleyadong to eh. Nakakaunawa sa sitwasyon namin. Itong si Arian, hindi. Pwede ba maka-request din na dagdagan nyo naman yung sahod para naman sapat sa aming dalawa ng mama ko, yung mga gastusin. Teka lang ha, mais nga kayo. Ikaw, Renz, ano bang problema mo dito kay Arian? Ilang buwan na to dito ah. Maayos naman magtrabaho si Arian sa trabaho niya. Boss, hindi yan maayos magtrabaho pag inuutusan ko ang kupad-kupad. Kaya nga sabi ko sa'yo, tanggalin mo na yan. Maghanap ka ng ibang janitress na magaling. Eh, sir, di mo naman ako private secretary. Sumasagot ka pa. Oo, tama na yan. Ikaw, Renz ha, marami na ako naririnig sa'yo na puro pambubuli yung ginagawa mo dito sa mga katrabaho mo. Eh kung ikaw kaya tanggalin ko? Uy, boss, wag naman. Ilang taon na ako dito sa kumpanya niyo. Kung wala ako, wala tong kumpanya mo kasi magaling ako. Ako yung pinakamalupit. Yun na nga yung problema. Ilang taon ka na dito sa kumpanya ko. Wala namang nangyayari. Puro kakupalan ng mukha mo yung nandito. Sayang lang pasahod ko sa'yo. Alam mo, mas mainam pa siguro, no? Umalis ka na lang. Ah, sige. Kailan ako babalik? Huwag ka nang bumalik. Ay, boss, ano ba tatanggalin mo ko? Kala ko magbabakasyon lang, papaalisin mo ko. Eh kung gusto mo, ikaw na lang umupo dito. O sige. Hindi pwede yan. Umalis ka na. Boss, Alis. huwag mo na akong tanggalin. Yung ugali mo ha, baguhin mo yan. Dahil hindi yan uubra sa ibang kumpanya.
Alis na! Wala na akong trabaho. Problema ko pa ba yan? Kasalanan mo to eh, dahil sa ito eh. Kayo naman dalawa. Ano problema nyo? Nangihingi nga kami ng pera, wala nga kaming budget. Ang kulit. Kaya nga, kasi marami kaming kailangan na bilhin para sa sarili namin, mga personal, alam mo na, pangangailangan. Alam niyo kung nagtatrabaho kayo, malulusog pa naman yung pangangatawan nyo eh. Ba't binasa nyo na lang lahat dito kay Arian? Ma'am, pasensya na ha, pero labas ka na dun. Usapang pamilya to. Kaya kung mapapabali mo naman si Arya ng pera, ito ibigay mo na sa amin. Ate, hindi kasi ako pwedeng bumali. Wala akong sasahurin sa katapusan pag binali ko pa yun. Pwede ba mag-antay na lang kayo ng sahod? Hindi nga kami makapaghintay. Ganda na lang. Magkano ba kailangan nyo? Ang galing naman mo magtanong. 1 milyon, kaya mo? 1 milyon lang pala eh. Lumabas muna kayo. Hintayin yung cheque dun sa labas. Totoo ba? Maghintay kayo sa labas, ihahatid ang cheque doon. Isa pa, pag nakuha nyo na yung cheque na yan, nakuha nyo na yung perang yan, hindi na uuwi si Arian dun sa inyo Sus! Yun lang naman pala eh. Alam mo, yan kapatid ko, wala naman yung silbi eh. Kaya nga pera lang kailangan namin sa kanya eh. Ano ma? Deal tayo doon. Deal! Kukunin na namin doon, ha? Hintay namin Maghintay ha. kayo sa labas. Okay, tara na. Bilisan nyo. Ay, wala ka ng pamilya. Kaya sama ng mga ugali ng mga pamilya mo Ma'am, masyado pong malaki yung 1 milyon. Okay lang yan, Arian. Kesa naman makita ko na inaaraw-araw kang puntahan dito tapos hihingan ka lang ng sahod. Alam naman nila wala ka pang sahod eh. Yun nga po ewan ko po ba doon? Di ko po alam kung saan po nila ginagastos yung pera. Alam mo, Arian, sa tinagal-tagal mo dito, nakikita naman kita ng potensyal. Tsaka, siguro pwede kitang maging mapagkakatiwalaan dito sa business na to. Kung gusto mo lang. Pero, base sa naobserbahan ko, para sa akin, okay na okay ka Ano? Talaga po ba, ma'am? Oo naman. Naku po, ma'am. Anak po ng utang na loob ko sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Hindi po kayo mabibigo sa bibigay mo sa akin chance. Pag-iigihan ko pa po. Totoo yan. Isa pa, huwag mo nang alalahanin yung pamilya mo. Panigurado, hindi na yung makakapasok dito para hanapin ka. Ako nang bahala sa'yo. Maraming salamat po. Sige, Arian, bumalik ka na sa trabaho mo. Sige po. Saan niya pinta? Hoy! Magbukas kayo ng pinta! Ngetan, tagal-tagal! Ka-Archie. Kasi, Wala pa kaming nakukuha pera eh. Anong gagawin ko? Magagila po kami. Wait lang po kayo. Maghahagilap? Opo. 6 na ba na kayo naghahagilap? Hanggang ngayon wala pa kayo nakahagilap? Parang damit lang namin. Wala kaming palit-palit kasi wala kaming pambili ng sabon. Ay, hindi ko na problema yon. Ang problema ko, yung renta ninyo. Ngayon, kung di kayo makabayad, maghahanap ako ng bagong renta dito para kumita naman ako. Huwag naman po. Wala kami talagang lilipatan. Ay, wala akong pakialam. Kayo ba may pakialam sa akin? Ha? Ako, nagkukulang ako ng pera dahil kayo, ilang buwan na kayong hindi nagbabayad sa akin. Promise naman po namin, hahanap kami ng paraan. Pag nakahanap po kami, bibigay namin sa'yo kaagad. Nako, hindi na ako naniniwala sa promise na yan. Ha? Walang natutupad sa pangako ninyo, lalo kayong dalawa. Naku, Ka-Archie, sayang naman yung pagkagwapo mo, hindi mo kami pagbibigyan. Kita Ayan. mo? Tigilan mo ako. Hindi ako gwapo. Maganda ako. Tsaka magsilayas na kayo. Ayan, yung mga gamit nyo. Kung hindi kayo lalayas, ha? Kukuha ko ng mga maton dun sa kanto. Papatanggal ko lahat yung yan. Papasama ko kayo kitatapon sa ilog. Ay, wag po. Ma, anong gagawin natin? Alam eh. Bibigyan ko kayo hanggang hapon ngayong araw na to. Huwag naman hanggang nga po. Ay, wala na akong pakialam. Hanggang hapon. Kung hindi, lahat kayo, kasama ng mga gamit mo, tatapon ko sa ilog. Ay, wag. Sige po, Ka-Archie. Sige po. Gagawa po kami paraan. Wey! Masya! Tara naman. Baka matapon din tayo sa ilog. Thank you. Nakarating din tayo ng safe dito sa bahay. Oo nga po eh. Ano bang gagawin natin dito? Kaya nga po, bakit po tayo nandito sa bahay na ganito kalaki? Wala naman po kaming kakilala o kamag-anak. Oo, kasi may hinihintay lang din tayong importanteng tao. Kumbaga, siya yung haharap sa inyo ngayon. Sige po. Wait lang ha.
Oh, nandito na pala siya. Siya yung hinihintay natin. Arian? Ako nga. Maraming salamat, Miss Yvette Naman yun. Oh, siya nga pala. May iwan ko na muna kayo dahil hindi tatapusin lang ako sa office. Sige po. Mag-usap lang muna kayo dyan. Ayan. Sige, salamat. Arian, anak, anong ibig sabihin nito? Alam ko, ilang taon tayo hindi nagkita. Pero yung mga panahong wala ako, nagsikap ako. Pinaunlad ko yung sarili ko. At ngayon marami na akong business. Marami na akong pinagkakakitaan. Marami na akong pera. Ang laki naman ng pinagbago mo, anak. Nung nalaman kong wala na kayong matitirahan, nagpahanap ako kay Miss Yvette ng bahay na agad-agad yung malilipatan. Alam ko, hindi maganda yung mga nangyari sa atin ng mga nakaraang taon. May marami tayong hindi pagkakaunawaan. Pero, di ko kayo kaya matiis eh. Pamilya ko kayo at alam kong nangangailangan kayo ng tulong. Di ko kayo maiindian. Ibig mong sabihin, Arian, itong bahay na to, binili mo para sa amin? Oo, binili ko para sa inyo. Kasi ayoko namang tumira kayo sa lansangan. Eh ako yung mas nakakaluwag. Hindi ko kayo kayang tiisin. Hindi mo nga kami natiis sa kabila ng nagawa namin sa'yo. Pamilya ko kayo eh. Kayo lang naman yung pamilya ko dito. O anak, salamat ang marami. Ang laki-laki ng bahay na to. Tsaka, para saan ba yung perang meron ako? Kung di ko lang din naman uubusin sa pamilya ko, di ba? Arian, sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo, ha. Pagmamaliit ko dati sa'yo. Akala ko kasi hanggang mahirap lang talaga yung kaya natin. Pero pinatunayan mo na hindi pala yun imposible. Kaya sorry. Nagsisisi naman ako sa lahat ng nagawa ko eh. Ilang taon din tayong hindi nagkausap. Ganon din ako, anak. Binabawi ko lahat ng sinabi ko sa'yo, masasama. Hindi ko alam kung paano kami haharap sa'yo. Nahihiyaman ako pero talagang humingi kami ng pasensya. At natutuwa ko kung ano man yung kinalalagyan mo ngayon. Alam ko naman sincere yung paghingi nyo ng pasensya. At yung mga panahon na yun, kaya siguro ganun ang mga nasasabi nyo. Kasi may mga pinagdadaanan tayo. Pero kahit ganun yung mga sinabi nyo, ginawa ko yung fuel para mas lalong magsumikap sa buhay. At di naman nasayang lahat ng mga pinagsikapan ko kasi eto kayo, natutulungan ko. Kaya, ate, ma, may business ako na walang mag-aasikaso. Baka pwedeng kayo na lang ang mag-focus doon. Oo, Oo naman. magtutulungan namin ni Mama. Hindi namin nahayaang mabaliwala lahat ng pinaghirapan mo. Doon din kami babawi sa lahat ng nagawa namin sa'yo. Maraming salamat naman. Alam ko namang talagang nagbago na kayo. Miss ko nga kayo. Pwede pa hug? Miss ka din namin.